What's up everybody, Chernil here and welcome back to my YouTube channel again. Kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button right down there and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos every week. So sa video na to, sasagutin natin lahat ng questions nyo regarding sa lahat ng documents na sinasubmit natin once na nag-start na ang ranking season. Number 1, ano-ano nga ba yung mga documents na sinasubmit natin once na nag-start na ang ranking season? Number 2, meron ba tayong format na sinusundan at meron ba tayong arrangements sa paglalagay ng documents kapag nagpasa na tayo ng documents natin once na nag-start ang ranking season? Number 3, kailangan pa ba natin pumunta ng NBI office para kumuha ng NBI clearance? Number 4, kailangan pa ba natin pumunta ng Philippine Attorney's Office? At number 5, anong nangyayari kapag may isa kang document na kulang sa sinabit mo sa screening committee? So, huwag kayong aalis dito sa video na to. Manood kayo, kumain kayo kung pwede, basta huwag kayong aalis dito sa video na to. So, welcome sa second part ng aking video tungkol sa DepEd ranking as Teacher 1. So, this video is all about the requirements, lahat ng documents na sinasubmit natin once na nag-start na ang ranking season. So, kung hindi mo pa napapanood yung una kong video, that is all about the categories for the ranking for the Teacher 1 positions. Ang link ay nasa baba. So, mas magandang unahin nyo munang panoorin yon para makarelate kayo dito sa second video ko. Alright? Number 1. So guys, ang unang-unang bagay na kailangan nating i-provide, syempre, ang long white folder. Kasi syempre, alam naman saan natin ilalagay yung ating mga documents, di ba? At dapat, dun sa long white folder na yon, sa front cover nakalagay ang pangalan ng school na kung saan ka mag-a-apply, saan yung location niya, at yung pinakagitna or yung center ng front cover page nyo, may nakalagay dapat doon na pertinent papers of pangalan mo for the position of Teacher 1. Kasi dapat ganun talaga yung folder once na nag-submit ka sa screening committee para makapagparang ka as Teacher 1. Number 2. So, ang unang-unang document na kailangan nating i-provide, syempre, ang written application mo. Kasi, yun yung unang-unang babasahin ng school head once na nagpasa ka na ng iyong folder na naglalaman ng documents mo para makapagparang ka as Teacher 1. So, paano mo ba isusulat yung written application mo or yung letter of application? So, unang-una, kailangan yung letter of application mo, i-address mo mismo sa school head nung school na a-applyan mo. So, ilalagay mo dun yung pangalan ng principal or ng school head. Then, kasunod nun, sa baba, ilalagay mo kung anong position niya at ilalagay mo naman sa baba nun kung anong school yung ina-applyan mo. Then, sa body naman ng letter of application, unang-una, ilalagay mo doon agad kung bakit doon sa school na mismong in-applyan mo, doon mo gusto mag-apply. Then, sa mga supporting paragraphs, i-indicate mo na kung ano yung pwede mong i-impart para ma-improve yung education system ng school na a-applyan mo. Magpa-check din kayo ng grammar, best, Diyos ko. Kasi school head yung mag-check nun. Kailangan pulidong-pulido ang grammar natin sa English, best. Diyos ko, nakakahiya. Kaya dapat, written application pa lang, bonggang-bongga na yung English mo, di ba? Kasi nga naman, first impression lasts. Number 3. So, ang ikalawang document na ipapasa natin ay tinatawag nating CSC Form 212 or mas kilala bilang Personal Data Sheet or PDS. So, dati, ang sinasubmit namin ay yung CSC Form 212 Revised 2005. Pero ngayon, ang sinasubmit na ay yung CSC Form 212 Revised 2017 kasi bago na yung format niya, besh. Number 4. So guys, ang third document na ipapasa natin sa screening committee pag nagparang ay certified photocopy of PRC Professional Identification Card
or a PRC certification showing the teacher's name, let rating, and other information recorded in the PRC office. Besh, huwag kang magpakahirap. Ang minimin lang naman dito ay yung PRC card mo. Siyempre, dapat bago ka magparang, dapat pasado ka na sa board exam. So, sabi daw, kailangan daw certified photocopy ng PRC card. Ibig sabihin, pupunta ka ata ulit ng PRC office para i-certify na totoong photocopy ng PRC card mo yung pinapa-present mo sa ranking at sa screening committee. So, once na nagpa-photocopy ka ng PRC card mo, dapat lahat ng details sa PRC card mo ay dapat makita doon, including your picture, yung pangalan mo, yung birthday mo, yung year kung kailan ka nagpa-register at kung kailan valid yung PRC card, kasama na din ang identification number mo. Dapat lahat yon makita once na nagpa-photocopy ka ng professional PRC card mo. And guys, connected dun sa PRC card nyo, hinihingi din ang certified photocopy of ratings obtained in the licensure examination for teachers or yung professional board examination for teachers, yung PBET, yung medyo parang luma na ata to na LET. Pero syempre ngayon yung mga bagong teachers, hindi na nga LET ang tawag dito, di ba? BLEP na ata, Board Licensure Examination for Professional Teachers, yun na ata ang tawag ngayon. Ang hinihingi lang dito guys ay yung certified photocopy lang ng certificate of rating nyo nung nag-board exam kayo. Yung rating na lumalabas yung sa general education yun na score, yung sa professional education yun na score, at yung kung secondary teacher ka, lumalabas din doon yung score mo sa majorship at sina-certify na pasado ka sa board exam. Kung ako sa inyo, kasi meron namang screening committee na okay lang naman sa kanila kahit hindi naman certified photocopy yung certificate of good rating. Pero kung sinabi talagang kailangan certified photocopy, kailangan mong pumunta ng PRC ulit para makapagpa-certify ng photocopy ng certificate of rating yun nung nag-board exam kayo. Pero kung okay lang naman sa kanila na hindi naman certified photocopy, edi ipa-photocopy mo lang yung original mo certificate of rating para hindi ka naman masyadong ma-stress kasi medyo mahal ata magpa-certify ng photocopy galing sa PRC. So, imbis na mapamahal ka, edi syempre napamura ka pa, di ba? Number 5. So, yung ika-5 document na ipapasa natin sa ranking ay tinatawag nating Certified Copy of Transcript of Records. So, kung napanood nyo sa unang video ko, dito kukunin yung inyong General Weighted Average na magiging part as yung education ability mo na magiging batayan para sa ranking mo. Parang pag sinabing certified copy ata, ang alam ko, photocopy to ng transcript of records mo, pero parang may stamp ata to ng university registrar. So, kailangan mo talagang pumila sa registrar mo para makahingi ka ng certified photocopy ng transcript of records. And, nga pala, kailangan pag nagpa-photocopy ka, dapat complete din dapat lahat ng details. Dapat, kumbaga, hindi dapat blurred yung mga text. Kailangan makita lahat ng screening committee yung buong details ng transcript of records mo kasi para hindi ba sila mahirapan mag-check ng mga documents. Number 6. So yung ika-6 na document na ipapasa natin ay copies of service records, performance rating, and school clearance for those with teaching experience. If unavailable, the applicant must submit a justification citing the reasons for unavailability. So guys, dito muna tayo sa unang case. Paano kapag magpaparang ka tapos meron ka ng teaching experience? So unang-una, magbibigay ka ng photocopy ng service record mo. Pag sinabing service record, ito yung parang certificate na kung ilang years ka nang nagtatrabaho doon sa school na yon. Ipapakita kasi doon kung anong day ka nag-start at kung hanggang kailan ka nag-work para sa kanila. Halimbawa, from January 1 to April 18, yan. So, doon makikita yon sa service record. Next is yung performance rating. Ito yung parang kung sa DepEd, ito yung tinatawag namin ngayon na
RPMS, yung PPST na dating IPCRF. Siguro sa private schools, meron din ata silang performance rating every year. Dito makikita kung very good ka ba na teacher, kung outstanding ka, very satisfactory, ano pa ba yun? At yung dalawang options na medyo mababa na hindi naman natin gustong makuha, Diyos ko Lord. Then, paano naman ang case kung teacher ka na kakagraduate mo lang, tapos nag-board ka, then nagparang ka agad. Ibig sabihin, wala ka talagang teaching experience. Kung mapapanood yun sa unang video ko, pag wala kang teaching experience, automatic na 0 points talaga yon. So, anong gagawin natin kapag wala kang maipresent na service record, performance rating, at school clearance mula sa school na pinagtrabahuan mo kung sakaling may teaching experience ka? Ang tip ko lang dito sa inyo, gumawa lang kayo ng simple letter na i-explain nyo na bagong graduate lang kayo at bagong pasa lang din kayo sa board exam at after nyo mag-board exam, nagpa-rank na kayo agad. So, yun lang naman yun. Hindi naman na kailangan masyadong i-explain ng todo-todo kasi ang sabi lang naman, ma-justify bakit hindi ka nakapagpasa ng hinihingi nilang certificate for the teaching experience. Number So guys, yung ika-7th document na ipapasa natin for the ranking ay yung tinatawag natin Certificates of Specialized Training, if any. Take note guys, if any lang naman. Kung sakaling wala kang certificate ng specialized training mo, edi wag kang magpasa, problema ba yun? Pero, mas maganda kasi guys na magpasa kayo ng certificate ng specialized training kasi kung makapanood nyo sa una kong video, 10 points or nothing talaga. Kapag wala kang ma-present na certificate of specialized training, 0 ang points mo sa specialized training besh. Whereas, kung magpapasa ka ng may certificate of specialized training, automatic 10% agad yung maidadagdag sa partial results mo sa ranking. Last time, maraming nagtanong sa akin, okay lang ba daw na ganito yung training? Okay lang daw ba yung ganitong seminar? Okay lang din daw ba yung ganitong workshop? Ganito na lang guys, para masigurado nyo, unang-una i-check nyo gaano ba yan kahaba yung training na yan, yung seminar na yan, o yung workshop na yan. 5 days above ba yan? 10 days above ba yan? Kung 5 days above, okay na yon. Kung 10 days above, okay lang din yon. Ibig sabihin, pasok na yan sa hinihingi nilang Certificate for Specialized Training. Number 2, related ba siya sa education mo? Kailangan, pag sinabing specialized training, magamit mo yung specialized training na yun sa pagtuturo mo talaga pag nandun ka na sa actual field. Hindi ibig sabihin na pag sinabing ang specialized training mo ay welding, tapos elementary teacher ka, Diyos ko Lord, paano mo tuturuan ng welding ang mga bata? Kailangan, related yung specialized training mo pag doon sa pagtuturo mo, once pumasok ka na talaga sa actual field of teaching talaga, kailangan connect talaga siya. So, ang ina-advise ko, pagdating sa secondary teachers, kailangan, kasi ang problema sa secondary teachers, scattered yan sila, ang dami-daming majorships, di ba? Dapat, pagpipili kayo ng certificate for specialized training, kailangan medyo related talaga yung training mo doon sa majorship mo. Kasi, once na hindi masyadong related yung certificate for specialized training doon sa inaral mo, chances nun, baka hindi kasi tanggapin ng screening committee yung certificate mo doon sa specialized training na yun. So, sayang lang din naman yung effort mo. And doon sa elementary teachers naman, mas maganda na computer-related trainings ang ipasa nyo kasi pagdating sa elementary, syempre, ang dami-dami natin gagawin ng mga ka-ekan-besh, ang dami-dami nating instructional materials. So, mas maganda na mas magaling ka sa computer-related activities. Ayan yun. And then, may nagtanong din sa akin, okay lang daw ba na isa lang yung ipasang certificate? Okay lang yun. Basta nga, 5 days above or 10 days above, tapos related siya sa teach as education mo, okay na yun. Pero kung meron ka namang iba pang options,
Halimbawa, meron kang 3 certificates. Yung una, 5 days above. Yung isa, 10 days above. Tapos yung isa, hindi ka sure kung related ba siya doon sa education mo. Kung ako sa'yo, ipasa mo yung lahat para yung screening committee, meron siyang pagpipilian kung alin doon sa 3 mong certificates yung i-consider niya as yung pinaka-specialized training mo. Kasi, syempre, pag mas marami kang options, edi mas less ang chances mo makakuha ng 0 as point mo para sa specialized training. Diba? Iba na dapat yung, di bali nang marami yung ilalagay mo, basta handa ka. Number 8. So guys, yung ika-8 document natin na ipapasa sa ranking ay tinatawag nating certified copy of the voter's ID and or any proof of residency deemed acceptable by the school screening committee. So dito lang guys, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Voter's ID lang naman ang hinihingi dito, besh. So dapat pag nagpa-photocopy ka ng voter's ID mo, back to back pa rin, makita yung picture mo, yung pangalan mo, yung address mo. Actually, wala pa akong voter's ID kaya hindi ko masyadong memorize ang laman ng voter's ID. So parang ganun, kumbaga, kung ano yung laman talaga ng voter's ID, front and back, kailangan makita siya pag nagpa-photocopy ka ng voter's ID mo. Tapos, bumalik ka sa COMELEC at ipa-certify mo yung photocopy mo ng voter's ID mo para sure tayo. Tapos, yung certified photocopy mo na yon, ipa-photocopy mo lang siya para kung sakali, kasi yung pina-certify mo sa COMELEC, original photocopy mo na yon ng voter's ID, di ba? Tapos pag pina-photocopy mo yung original photocopy, baka sakaling tanggapin din naman yun ng screening committee, o di ba? Hindi pa sayang yung oras mong pumunta ng COMELEC. At least yung original na photocopy ng voter's ID nasa iyo pa rin naman. So anong mangyayari guys, halimbawa sa case ko, kasi nagpa-rank ako, wala pa akong voter's ID kasi parang ilang taon pa lang ba ako noon? 20 years old pa lang ako noon, 20. Wala pa akong voter's ID kasi ano bang year yon? 2016, unang boto ko, di ba ang tagal nga i-release ang voter's ID. So ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa COMELEC tapos humingi ako ng voter certificate. Hindi, parang siyang bond paper. Alam naman na yun ng COMELEC yung gagawin. Basta pumunta kayo sa COMELEC tapos humingi kayo ng voter certificate. Doon nakalagay na parang 6 months above ka nang naninirahan dun sa address mo. Parang ganun ata yun. Nalimutan ko na eh. At kung dun ka ba talaga nakatira, yung picture mo, yung thumbprint mo ata nandoon din. So, lahat ng details mo bilang isang voter, nandoon na yun sa voter certificate in case wala kang voter's ID. Yung voter's ID mo, pwede mo naman yung ipa-photocopy kasi tanggap naman ng screening committee kahit photocopy lang naman ng voter certificate. 9. So, yung ika-9th nating document, guys, ay yung NBI clearance. Siyempre, kailangan talaga to guys. Kung ako sa inyo, bago pa kayo talaga magpa-rank, bago pa mag-umpisa ang ranking season, kumuha na kayo agad ng NBI clearance. Kasi, kung hindi man kayo makapag-apply sa DepEd, at least meron kayong NBI clearance na pwede nyo namang din gamitin once na nag-apply kayo sa ibang mga trabaho, private man or public din kung government-related work man din yan. Siyempre, mag-online application muna kayo pag kumuha kayo ng NBI clearance, tapos pumunta kayo sa main office nila. Mas maganda kasi sa main office nila kasi mabilis talaga ang servisyo, besh. Tapos yung NBI clearance yung ipa-photocopy nyo ng madami, besh, para hindi ka mahirapan ng pa-photocopy ng paulit-ulit. Kasi tinatanggap naman ng screening committee, malamang ang tatanggapin talaga nila yung photocopy kasi anong gagawin nila sa original? Ano yung pagkakuha sa'yo ng NBI certificate? Ano nangyari sa original certificate mo, di ba? So yun lang. Magtago ka ng certificates mo ng NBI clearance para anytime na kailangan sa ranking, di meron kang bagong ilalagay. Number 10. So yung last nating part
or yung last document na ipapasa natin sa ranking ay ang Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of Documents Submitted, signed by the applicant. So, itong Omnibus kasi, ito yung letter guys na sinasabi mo na lahat ng documents mo mula doon sa written application mo, sa CSE form mo, hanggang doon sa NBI clearance mo ay puro sila totoo, walang fake doon, besh. Sabi nga, authenticity daw, dapat original. Kumbaga, iyo talaga yung documents at lahat ng information na nandoon sa mga documents na yon. So, saan mo ba kinukuha yung omnibus na yan? Ako sa case ko, sa Justice Hall lang naman ako kumuha. Kasi doon sa Justice Hall namin, nandun din naman yung office ng Philippine Attorney's Office or PAO. Libre kasi doon magpa-pirma ng Omnibus Certification kasi libre lang naman ang bayad pag pumirma ang abogado sa PAO. Whereas, pag private na lawyer, parang may bayad naman. Hindi naman kalakihan din naman na bayad, pero sayang din naman kasi perote. Kahit 50 lang siguro yun or 100, baka sayang lang din naman. Hindi ko kasi alam kasi malay lang natin, di ba? Pero mas advisable kung meron kayong alam na Philippine Attorney's Office, doon na lang kayo magpa-sign ng Omnibus Certification nyo. And take note nga pala guys, doon sa Omnibus Certification yun, minsan kasi may mga school head na grabe yung mabusisi sa pagbabasa ng Omnibus Certification. Kailangan naka-indicate sa Omnibus Certification nyo lahat ng documents na included na ipapasa nyo sa screening committee. Basta lahat, i-indicate mo sa Omnibus Certification lahat ng documents na sinasabi mong totoo, authentic, at original. So guys, nga pala, dito na tayo sa tanong na anong nangyayari kapag may isa kang document doon sa lahat ng sinabi ko na hindi mo napasa on time. Halimbawa, teacher ako from a private school, tapos hindi pa nabibigay sa akin yung service record ko o yung certificate of service ko sa school na yon. Anong mangyayari kapag hindi yun kasama sa pinasa ko sa screening committee? Kasi ang nangyayari most of the time, hindi tinatanggap ng screening committee ang folder kapag kulang ng isang document. Kailangan kompletong-kompleto mula dun sa umpisa na letter of application papunta sa NBI clearance. Nandun dapat yung lahat kompleto kasi pag pinasa mo yun, bubuksan talaga nila agad yun, bubuklatin talaga nila yun kasi meron naman silang checklist niyan. Bubuklatin nila tapos kapag okay, tatanggapin na nila, then magpapaschedule ka na for demo. Kapag hindi ka naman kompleto, sasabihin nila, oy, kulang ka ng ganito, tapos ibabalik sa'yo yung folder mo. Pero kung sa tingin mo naman maibibigay mo naman agad yung document mo, pwede mo naman siguro pakiusapan yung screening committee na to follow na lang siguro yung document, diba? Nasa magandang pakiusap naman yan guys eh. So that's it guys, yun lang naman ang mga requirements natin, yun lang naman ang mga documents na pinapasa natin once na gusto mo na magpa-rank as Teacher 1. Basta tandaan nyo lang, be presentable at lahat dapat ng documents ay complete kasi ayaw talaga nila na incomplete na documents. Pero kung sakali, malay nyo naman nadadaan naman sa mabuting pakiusap. So that's all for today. This is Cherniel. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 ng DepEd ranking guides ko, nandyan ang link sa baba. Meron din akong iba-ibang covers, nandyan din ang link sa baba. Kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button at i-hit ang notification bell. Kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, don't forget also to hit the thumbs up. This is Cherniel. Bye!